Nahihirapan din ang Rusya hindi lang sa lupa at himpapawid habang tinutuloy ang magastos at magulong pananakop sa Ukraine. Nahihirapan din ito sa dagat. Sa katunayan, ayon sa mga ulat kamakailan mula sa mga opisyal ng NATO, dumaranas ng matinding krisis ang hukbong dagat ng Rusya na pinatunayan ng kahiyahiyang pag-atras nito mula sa mga tubig ng Mediterranean. Siyempre, masusing binabantayan ng mga opisyal ng NATO ang mga kilos militar ng Rusya nitong mga nakaraang araw, lalo na matapos ang mga insidente ng pagpasok ng mga drone sa himpapawid ng NATO sa mga bansang tulad ng Polonya at Romania. Dapat laging nauuna sa Rusya ang mga kasaping bansa. Ngayong maraming leader ng mundo ang nangangamba sa posibleng agresyon ng Kremlin o direktang pag-atake sa bansang kasapi ng NATO tulad ng Baltic States. Kaya't aktibong binabantayan ng alyansa ang Kremlin at ang mga ari-arian nito. Hindi lang sa Ukraine, kundi pati sa ibang lugar. Matagal na nilang binabantayan ang mga naval asset ng Russia sa dagat Mediterranean. At kamakailan, isang kinatawan ng NATO ang nagbunyag ng nakakagulat na katotohanan. Halos wala nang natitirang barko ang Russia sa partikular na bahagi ng dagat na ito. Sinabi ng opisyal na piniling hindi pangalanan habang kinakausap ang media. Ayon sa aming pagsusuri, nahaharap ang hukbong dagat ng Russia sa mga hamon sa pagbuo ng puwersa dahil sa limitadong mapagkukunan na apektado ang presensya nila sa dagat Mediterranean. Sa madaling salita, may matinding problema ang Russia kamakailan dahil maraming kagamitan nila ang nasira, nawasak o ginagamit sa iba. Hindi na nila kayang magpanatili ng malaking puwersa sa pinakamalaking dagat sa Europa. Isa itong napakalaking pagbabago. Sa kasaysayan, pinanatili ng Rusya ang malakas na presensya ng hukbong dagat sa Mediterranean sa pamamagitan ng permanenteng task force nito. Kahit noong panahon ng Unyong Sobyet, prioridad ng hukbong dagat ng Sobyet ang pagkakaroon ng flotang nakatalaga sa Mediterranean na tinawag na Ika-5 Operational Squadron. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang lugar na ito sa pamunuan ng bansa noon at ngayon at madaling maintindihan kung bakit. Ang Mediterranean ang pinakamalaking dagat sa Europa at isa sa pinakamahalagang anyong tubig sa mundo. Ito ay naging pangunahing sentro ng kalakalan at paglalakbay sa paglipas ng panahon. Nagsisilbing mahalagang ugnayan sa pagitan ng tatlong magkakahiwalay na kontinente, Europa, Asia, at Afrika. May higit 20 bansang nakapalibot sa Mediterranean, kabilang ang Pransya, Italia, at Gresya. Mga bansang Asyano tulad ng Turkya at Syria, at Aprikano gaya ng Ehipto at Algeria. Makatuwiran para sa Rusya na gustuhin ang presensya roon para ipakita ang kanilang kapangyarihan at impluwensya sa rehiyon. Ang Mediterranean ay kilalang entablado noong Cold War. Ang Ika-5 Operational Squadron ng Soviets ay panimbang sa Ika-6 na Fleet ng United States Navy na kontrolado noon ang karamihan ng dagat. Nagbago na ang panahon, wala na ang Soviet Union at tapos na ang Cold War. Nagpatuloy ang Russia sa pagpapatakbo ng barko at nagtayo ng permanenteng task force sa Mediterranean Sea noong 2013. Dahil dito, nagagawa ng Kremlin na panatilihin ang presyon sa timog ng NATO, imbes na hayaang United States at Europa lang ang may kontrol. Nagbibigay din ito sa Russia ng pagkakataon na mabantayan ng mabuti ang mga galaw at rutang pangkalakalan sa dagat, pati na rin ang posibilidad na makialam at guluhin ang mga rutang iyon. Kung maramdaman nitong kailangan nilang gawin iyon, pati na rin ang kakayahang suportahan ang anumang kaalyado nila sa rehiyon. Noong 2015 halimbawa, gumamit ang Russia ng mga barko sa Mediterranean bilang bahagi ng kanilang pakikialam sa digmaang sibil sa Syria, kung saan nagbigay ng suportang militar ang Kremlin sa Pangulo ng Syria noon na si Bashar al-Assad. Nang mabuo, ang Mediterranean Task Force ng Russia ay binubuo ng mga barko mula sa Black Sea Fleet at Northern Fleet at nakatalaga sa Syria. Binubuo ito ng hanggang 15 barkong pandigma at mga auxiliary na barko at maaaring dagdagan mula Baltic Fleet kung kailangan para sa operasyon ng task force. Nakita natin na nagpalakas ang Moscow ng posisyon sa Mediterranean sa pamamagitan ng operasyon ng maraming submarino. Ngunit ang dating makapangyarihang puwersa ng hukbong dagat ay tila wala na dahil iilan na lamang ang mga barkong pinapatakbo ng Russia sa rehiyon sa anumang oras. Ayon sa opisyal ng NATO, may dalawang dahilan sa pagbagsak ng hukbong dagat ng Russia sa Mediterranean. Ang pangunahing dahilan ay ang pagkawala ng estratehikong daungan ng Russia sa Tartus, Syria. Nagsimula ito sa digmaang sibil sa Syria, kung saan nabigong panatilihin ng Russia sa kapangyarihan si Bashar al-Assad at pigilan ang opensiba ng oposisyon. Matagal nang makapangyarihan ang Kremlin sa Syria, pero nang bumagsak ang rehimen ni Assad noong huling 2024 agad nawala ang impluwensya nila.
Totoo, ilang araw lang pagkatapos mapatalsik ang rehimen. Ayon sa ulat ng Main Directorate of Intelligence ng Ukraine, sinimulan ng Russia ang malawakang paglikas ng mga tropa at kagamitang militar mula sa kanilang dalawang base sa Syria. Ang Latakia, base ng Himpapawid, at Tartus, base ng hukbong dagat. Matagal nang umaasa ang Russia sa Tartus bilang pangunahing lugar para sa pagpaparefuel, pagdadock, at pagkukumpuni ng kanilang mga barko sa Mediterranean Sea. Simula pa noong unang nagdala sila ng mga barko sa lugar noong unang bahagi ng 1970 matapos pirmahan ang kasunduan ng Soviet at Syria sa pag-upa ng BAS. Napakahalaga ng BAS na ito noong digmaan sa Syria dahil dito dumaan ang mga armas mula Russia para sa rehimen ni Assad. Noong 2015 pumirma ang Moscow at Damasco ng 49 taong kasunduan sa pag-upa. Malaki ang inilaan ng Russia sa infrastruktura, pinalakas nila ang presensya sa Tartus at nagdagdag ng tauhan at kagamitan. Tinatawag ding bintana ng Russia sa Africa ang Tartus, na lunsaran ng Kremlin sa pagpapalawak ng impluwensya nito sa kontinente. Ginamit ito, halimbawa, sa pagpapadala ng mga mersenaryo ng Wagner Group sa Africa. Mahalaga ang papel nito sa layunin ng Russia na palawakin ang geopolitikal na impluwensya sa mga bansa gaya ng Cameroon, Central African Republic, at Democratic Republic of Congo. Tagumpay para kina Al-Assad at Pangulong Vladimir Putin ng Russia ang pagkontrol sa Tartus ng Russia. Nang matanggal sa pwesto si Al-Assad at umano'y marangya na sa Moscow, biglang kinaharap ng Russia ang mabigat na bagong realidad. Noong Enero ng taong ito, epektibong binawi ng bagong pamahalaan ng Syria ang kasunduan sa pag-upa sa pagitan ng dalawang bansa. Formal na pinalayas ang mga Ruso mula sa lugar. Sa mga sumunod na araw at linggo, napilitan ang Russia na ilikas ang kanilang flotila papunta sa Mediterranean. Nagpadala sila ng karagdagang mga barkong sumusuporta tulad ng kargamentong barko na Sparta II at landing ship na Alexander Shabalin at iba pa sa lugar upang tumulong sa paglikas. Ang mga Russian frigate gaya ng Admiral Gorshakov at Admiral Golovko na matagal sa tatas ay huling umalis sa daungan. Sa kabila ng pagsisikap makipagnegosasyon, nawala sa Kremlin ang access sa nag-iisang Mediterranean naval base nito para sa refueling, pagkukumpuni at supply ng kanilang task force. Malaki ang epekto ng pagkawala na iyon. Sa Tartus, may base ang Russia na maaasahan sa Mediterranean Sea. Dahil dito, mas madali nilang napanatili ang malaking fleet sa rehiyon dahil laging may mapagpahingahan ang mga barko kapag kinakailangan. Maaaring mag-load at mag-unload ng mga tropa at supply sa mga barko sa Syria. At kung kailangan ng Russia na kumilos anumang oras sa rehiyon, mayroon itong puwersa na handang magpa-refuel at lumarga sa dagat. Ngayon, wala na itong ganoong opsyon. Sa halip, kung gusto ng Russia na ipagpatuloy ang pagpapatakbo ng mga barko sa Mediterranean, kailangan nitong magpadala ng mga ito mula sa iba pa nitong mga daungan at base ng hukbong dagat na wala naman talaga sa loob ng rehiyon ng Mediterranean. Sa katunayan, ang pinakamalapit na opsyon ng Russia ngayon ay ang mga daungan nito sa Black Sea, kabilang ang isa sa lungsod ng Novorossiysk sa Russia at iba pa sa sinakop na rehiyon ng Crimea. Kahit ganoon, hindi rin ganoon kadali para sa Russia na makapagpadala ng mga barko mula sa Black Sea papunta sa Mediterranean. Kailangan pa nilang maglakbay ng malalayong distansya. Malaking dami ng gasolina ang ginagamit nila sa prosesong ito at kailangang dumaan sa mga kipot na kontrolado ng Turkey. Problema na ito noon pa. Pero mas malala ngayon dahil sa krisis ng gasolina sa Russia na pinalala ng sunod-sunod na drone attacks ng Ukraine sa mga oil refinery, pipeline at iba pang infrastruktura. Kulang na ang gasolina ng bansa para sa makinarya ng digmaan. Kaya mahihirapan silang makahanap ng sapat na gasolina para pagandahin ang biyahe ng mga barkong pandigma papuntang Mediterranean. Maari ring gamitin ng Kremlin ang ilan sa kanilang iba pang mga pantalan sa Hilaga o Baltic, tulad ng pantalan ng Baltisk na matatagpuan sa loob ng Russian exclave ng Kaliningrad sa baybayin ng Baltic Sea. Kailangan dumaan ng mga barkong aalis doon sa mas mahaba at komplikadong ruta papuntang Mediterranean. Kahit makarating ang mga barko, dapat pa rin silang sumunod sa schedule. Kailangang tiyakin na sisimulan nila ang pagbabalik sa tamang oras para hindi maubusan ng gasolina o supply bago makabalik sa pantalan. Sa madaling salita, kapag nawala ang kontrol sa Tartus, halos imposible nang magpatuloy ang puwersa ng Russia sa Mediterranean Sea ayon sa opisyal ng NATO. Dahil sa pagkawala ng pantalan na iyon, ngayon, halimbawa, kung magdadala sila ng kilo-class na submarino sa lugar, kailangan pa nilang dalhin ito mula sa isa sa kanilang mga pantalan sa Hilaga o Baltic. Mas mahirap na ngayon ang pagpapatuloy ng mga operasyon. Ilang linggo lang ang nakalipas. Noong huling bahagi ng Setyembre, napilitang mag-surface ang Russian submarine Novorossiysk malapit sa Strait of Gibraltar.
Ang 250 talampakang, 74 metro, Kilo-class submarino ay naka-duty sa Mediterranean ngunit nagkaaberyang teknikal. Tumagas ang gasolina sa bilge sa ilalim ng barko. Ayon sa mga ulat sa social media gaya ng Telegram, walang spare parts o espesyalista ang submarino para maayos ang problema. Dahil dito, napilitan itong lumutang sa ibabaw at kalaunan ay namataan na bumabalik ng mahabaang biyahe pabalik sa Baltic Sea para ipaayos. Ito ay isang panibagong antas ng hamon para sa hukbong dagat ng Rusya na harapin. Bagamat posible pa rin para sa kanila na makapagpadala ng mga sasakyang dagat tulad ng submarino papunta sa Mediterranean. Ang kawalan ng opisyal na base o kahit isang kaibigang pantalan sa lugar ay nangangahulugan na bawat biyahe ay mas mapanganib kaysa dati. Dahil kung may mangyaring masama, napakalayo ng tulong. Ang isa pang dahilan kung bakit lumiit ang Mediterranean Fleet ng Rusya ay tila inilipat na nila ang focus sa dagat Baltic. Dito nagtatayo ng malaking puwersa ang NATO. Noong Enero, agad nasira ang mga undersea cable sa Baltic, posibleng gawa ng Rusya. Inilunsad ng alyansa ang Baltic Sentry Mission, na naglalayong palakasin ang proteksyon ng mahahalagang underwater infrastructure at pagbutihin ang kakayahan ng mga kaalyado na tumugon sa anumang kilos o banta ng destabilisasyon sa rehiyon ng Baltic. Sa anunsyo ng inisyatiba, sinabi ni NATO kalihim General Mark Rutte, sa pamamagitan ng pagtutulungan ng lahat ng kaalyado, gagawin natin ang lahat ng kinakailangan upang matiyak ang kaligtasan at seguridad, hindi lamang ng ating mahahalagang infrastruktura, kundi pati na rin ng lahat ng mahalaga sa atin. Kasama sa misyon ang pagpapadala ng mga frigate ng NATO, eroplano ng patrol, drone, at kagamitang pambansang pagmamanman na nagpapalakas sa alyansa at pinipilit ang Baltic Fleet ng Russia. Mukhang inilipat at inayos muli ng Kremlin ang maraming kagamitan pandagat dito. Sinusubukan nilang bumuo ng puwersa na maaaring tumapat sa pagpapalawak ng NATO at protektahan ang mga interes ng Russia at mga ruta ng pagpapadala. Pero ang malungkot na katotohanan para sa Russia ay kahit anong pilit nila, hindi pa rin ito sapat. Walang inilalabas na opisyal na datos ang Kremlin ukol sa bilang ng barko sa kanilang Baltic Fleet. Isang open source na ulat na inilathala mas maaga ngayong taon ng International Institute for Strategic Studies ang nagsabing may humigit kumulang 69 na barko ang kabuuan nito. Kung ikukumpara sa buong lakas ng mga puwersang pandagat na kayang ipadala ng mga miyembro ng NATO, hindi iyon malaking bilang. At lalong lumalala ang sitwasyon para sa Russia dahil marami sa 69 na barkong bumubuo sa Baltic Fleet ay sinasabing luma at maliliit. Sa madaling salita, hindi ito isang fleet ng mga high-end, makabagong warship, destroyer at submarino. Sa halip, karamihan dito ay binubuo ng mga barko. Halos walang laban sa anumang sagupaan kontra puwersa ng NATO. Kinumpirma ito ng dating Belgian Navy opisyal na si Frederik van Lokeren. Sa Naval News, sinuri ni van Lokeren kung paano pinahirapan ng mga drone at misil ng Ukraine ang Russian Navy nitong mga nakaraang taon. Sinabi niya, ang Russian Navy, lalo na ang Baltic Sea Fleet, ay naging target ng kampanya ng Ukraine gamit ang unmanned surface vessel at cruise missile. Dahil sa kampanyang pandagat na ito, nasira at nawasak ang ilang barko ng Black Sea Fleet ng Russia. Napilitan ng fleet lisanin ang mga base sa Crimea at umatras papuntang naval base ng Novorossiysk sa Timog Russia. Nagpatuloy ang dating opisyal sa pagsusuri ng mga kamakailang naval training exercises ng Russia at mga pagtatangka nitong mas maprotektahan ang kanilang mga yaman sa dagat. Ngunit nagkaroon siya ng malinaw na konklusyon tungkol sa kinabukasan ng hukbong dagat ng Russia. Kung ikukumpara sa NATO sa loob ng Baltic Sea, ang Russian Baltic Fleet ay matindi. Matinding dehado sa bilang kumpara sa mga puwersa ng NATO na nasa mga bansa sa Baltic Sea. Ang Baltic Fleet ay pangunahing mula sa Kaliningrad, isang lantad na lokasyon na napapaligiran at hiwalay ng mga bansang miyembro ng NATO. Hindi inaasahan na, sa kasalukuyang sitwasyon, makakapagbigay ng matinding paglaban ang Baltic Fleet dahil sa napakaraming puwersa ng NATO na direktang available sa loob ng Baltic region. Ayon kay Van Ocheren, pwedeng palakasin ng Russia ang Navy laban sa NATO sa pamamagitan ng pag-invest sa pagdevelop ng mga unmanned surface vessel o marine drone. Binanggit din niya na may bahagyang kalamangan ang NATO dito dahil sa tulong ng Ukraine. Siguradong pinag-aralan ng NATO ang kampanya ng mga Ukrainian gamit ang unmanned surface vehicle sa Black Sea at malamang may direct access sila sa datos mula Ukraine. Patuloy na nakakakuha ang NATO ng mas mahalagang karanasan sa paggamit ng drone sa digmaan. Natutunan ng kanilang puwersa mula sa mga labanan kontra Houthi sa Red Sea at natutuklasan nila ang mga bagong estratehiya at taktika para gamitin ang mga maritime drone sa opensiba at para depensahan ang kanilang sarili laban dito. Napansin natin na maraming barkong pandigma ng NATO ang nagdadagdag ng machine gun sa panlabas na deck para mas mapigilan ang paparating na kalaban. Ayon sa hindi pinangalan ng opisyal ng NATO, sumasang-ayon siya kay Van Lokeren
at naniniwalang may teknolohikal na kalamangan ang mga kaalyado laban sa Russia sa mga naval drone. Hindi tayo dapat maging kampante. Dapat panatilihin ng mga kaalyadong bansa ang sense of urgency para mapanatili at mapalawak ang kalamangan gamit ang inobasyon. Sa madaling salita, hanggat nagpapatuloy ang NATO sa masigasig na pagtatrabaho, patuloy na natututo ng mahahalagang aral mula sa nagpapatuloy na labanan sa Ukraine at pinananatili ang dedikasyon nito sa mga inisyatiba tulad ng Baltic Sentry. Kaunti lang magagawa ng Russian Navy rito. Wala rin itong sapat na bilang ng mga barko para magpakita ng dominasyon sa mga rehiyon tulad ng Baltic Sea at wala rin itong kinakailangang infrastruktura para magpakita ng lakas sa mga lugar tulad ng Mediterranean Sea. Sa halip, ang mga puwersa pandagat ng Kremlin ay napupunta sa isang lubos na nakakahiya na kalagayan. Napilitang lisanin ang matagal nilang pinagkakatiwalaang espasyo sa Tartar at nawalan ng matutuluyan sa Mediterranean. Bumaba na rin ang bilang nila dahil sa matagumpay na drone at missile attacks ng Ukraine, kung saan napabagsak ng Kiev ang submarino, landing ship, frigate, korbeta at iba pang barko. Habang lumalakas ang Ukraine, lalo nitong pinapalakas ang drone army at pinalalawak ang kakayahan sa missile strike. Hindi tiyak kung gaano kalala pa ang pagdurusa ng hukbong dagat ng Rusya mula sa mga kalaban sa mga susunod na linggo at buwan. Maaaring magkaroon ng pag-atake gamit ang Neptune missile sa iba pang daungan ng Rusya o maritime drone sa mga Kilo-class submarine at frigate ng Baltic Fleet. Sa kabuuan, ang hukbong dagat ng Rusya ay nasa masamang kalagayan at walang senyales na ito ay gaganda agad. Matuto pa tungkol sa problema ng Rusya sa dagat sa aming talakayan kung paano pinutol ng Denmark ang pangunahing lifeline ng Baltic Sea para sa Kremlin. O, kung gusto mo ng mas malawak na pagtingin sa kalagayan ng digmaan ngayon, panoorin mo ang video na ito na nagbibigay ng masusing paliwanag kung paano nagbago ang estratehiya ng Ukraine sa paglipas ng panahon at kung paano nila ngayon nakuha ang pinakamagandang pagkakataon na itulak pa at tuluyang manalo sa digmaang ito. Mag-subscribe sa aming channel at i-on ang notifications para updated ka sa mga kaganapan sa Ukraine at mahahalagang balita sa ibang labanan sa mundo. Salamat sa panonood.